Mapagpalang araw po, nandito po tayo sa tahanan ni Brother John o Ishot, Brother Kiko. Dito tayo sa tahanan niya sa Barangay 96, Sunit, District 1, Tondo, Manila. Kaya tayo narito para magpahayag na salita ng Diyos. Meron tayong dalang Biblia, Poimen Bible, na tinatawag na ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, iba-iba po ang Bible. Pero sa akin, lahat ng Bible, walang problema. Yun lang ang kaibahan ko sa iba. Yung iba kasi, may mga Biblia na pinipintasan nila. Pinipintasan nila. Pero, ang mahirap sa ibang mga reliyon, pinipintasan mo ang Bible na ito na corrupted Bible ka mo. Pero pagka gusto mo makipag-diskusyon, ginagamit mo yung Bible na sinasabi mong corrupted. Yun lang ang nagiging problema ng ibang reliyon. Kaya ako sabi ko, minsan meron ako nakatunggali sa Facebook, isang Muslim. Sabi ko, anong Biblia ang tama? Kasi yun ang gagamitin ko. Baka meron ako. Kasi nakikita ko, nagpo-post ka ng biblical chapter and verse ka ako. Samantalang sabi mo, corrupted ang Bible. Ba't may pinopost yan? I-post mo yung libro nyo, yung Quran. Hindi naninira ka ng reliyon. Sasabihin mo, corrupted pero nagpo-post ka. Kaya ang tanong ko, alin ba yung totoong Bible? Sige, yun ang pagtalunan natin doon ka ako. Wala sa masabi. Yan ang malaking problema sa mga pangkatin ng reliyon. Kailangan po, ako, itong ginamit ko, gusto mo ko sundan, gumamit ng ibang Biblia, tanggap ko naman. Kasi sa akin okay lahat yan, walang problema. Kayo lang ang may problema. Siyempre, sino bang, doon pa lang, talo na kayo, may problema na kayo eh. Iyan ko, wala. Paano nyo ako magigiba? Nung araw, sabi niya, anong reliyon mo? Hindi ako nangangaral ng reliyon. Oh. Anong iyan mo sa akin? Hindi ako nangangaral ng reliyon. Ang pinangangaral ko yung nakasulat dito. Yung biblical teaching. O, babasa tayo ha. Para lang po, baka kala nyo naglolokohan lang tayo. Hindi. Pero siyempre, bago tayo magsimula, tayo muna ay mananalangin. Lalapit tayo sa Diyos upang ang Diyos ang tutulong sa atin. Alam nyo, pagdating sa salita ng Diyos, kailangan maingat tayo dyan. Maingat. Bakit? Salita ng Diyos yan, hindi salita ng tao yan. May mga pilosopo, kinukwento ko kay Brother Kiko, sabi ng isang matanda, sulat lang ng tao yan. Kaya sabi ko, pasalamat kami, tao sumulat. Kung mga ay pa sumulat yan, lalo nang hindi ka maniniwala. Ayop linuluto lang ng tao. Kinakain. Di po ba totoo? Kinakain natin ang ayop. Oh. Yung mga kaisipan na wala po sa lugar. Namimilos po lang. Okay. Tingnan po ninyo si Apostol Pablo. Nang siya po'y nangangaral, anong sabi niya? Ang sabi niya ay ganito po, babasahin natin ha. Meron siyang binanggit sa isang talata, ang sabi niya ay, tingnan natin ano.
Hanapin lang natin, kaibigan. Ito po, ang sabi ni Apostol Pablo. Ito po. Ito sa unang Timoteo chapter 4 verse 16. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Kita niyo po, pakaingatan mo. Kaya tayo dumudulog sa Diyos upang ang Diyos po ang gumabay sa atin. Kaya tayo nagsisimula sa isang panalangin. Praise God, Panginoon Diyos, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay mapapanaligan namin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Anong sabi ni Pablo? Higin natin. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Sunod. Patuloy mong gawin ang mga ito. Ang alin? Yung pangangaral, pagtuturo. Sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Napakaganda. Kailangan ingatan mo talaga kasi ang dulot nito, kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, patungkol sa kaharian ng langit yan. Yun ang ligtas. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, pakaingatan mo ang turo. Siyempre, si Pablo po apostol. Yung turo ni Timoteo, galing po din sa kanya. Kaya wag po kayong mag-alala. Pag nakakita kayong mga turo sa Biblia, paniwalaan ninyo lahat. Paniwalaan nyo. Yung problema sa inyo, may nakasulat, ayaw nyong maniwala. Totoo yan. May mga pagkatindang reliyon, babasahin, anong sabi nila? Mali yan. Aba, minali mo yung nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin nyo, sumulat sa Biblia, mas magaling ka pa. Ganun ang kalalabasan kasi mali yan ka mo. Kapag sino mang tao ang nagsabi, mali ka, ibig sabihin nyo, nagsabing mali ka, tama ako. O baka naman may tama. Naalala niya? Yung showtime ni Chris Aquino nun? May tama ka! Naalala niya si Chris Aquino? Sa channel to yun eh. May tama ka! Tatandaan niyo po, no? Kaya ingat na ingat po tayo sa pagdadala ng mensahe. Bakit? Ito po sabi ni Pablo, mag-ingat. Ibig sabihin, kung ano po yung nakasulat, yun lang ang dadalhin mo. Hindi ka na pwedeng magdala ng kung ano-ano. Yung iba kasi, bibigyan ko yung halimbawa, si Juan, may sulat si Juan eh. Eto. Ang sabi ni Juan, sa unang 1, verse 5, chapter 5, verse 20. Anong sabi ni Juan? Basahin natin. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Sino po yung anak ng Diyos sa Biblia? Di po ba si Jesus? Siya lang naman na nakalagay na anak ng Diyos eh. Si Jesus. John 3:16. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus.
na sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Si Jesus po yung kaisa-isang anak ng Diyos, only begotten Son. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Yung pangunawa na yan na binigay ni Jesus, yan ay gamitin natin. Gamitin natin. Ibig sabihin yung sulat ng Biblia, unawain po natin. Upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos. Sa Kanyang anak na si Yesu Kristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino yung tunay na Diyos? Ayon kay Juan? Sino? Di po ba si Yesu ang tinutukoy dito? Meron pa bang ibang tinutukoy dito? Si Juan? Pero may mga pangkat ng reliyon, pag binasa nila ito, ayun na, lalamutagin na nila. Mali yan. Ibig ba sabihin, mas magaling ka pa kay Juan? Ba't mo ginagamit ang mga sulat ni Juan kung mali pala si sulat ni Juan? Yan po yung mali. Kayo ang mali. Kaya nga nakasulat na eh. Ang sulat po ng mga lingkod ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay ginagamit. Ginagamit para po tayo maturuan. Ayaw nyo bang maturuan? Eh, sinong gusto nyong magturo sa inyo? Ang demonyo? Tignan pa natin yung sulat ni Pablo. Dito po sa isang talata, sabi ni Pablo, ay dito sa unang Korinto chapter 10, verse 6. Ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong mag-angad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Sa verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon sa mga huling araw ay maturuan. Yung kasaysayan ni Moises na sinulat, binabanggit ni Pablo, kaya nasulat yun para turuan tayo. Tayong nabubuhay ngayon sa huling araw. Kasi po, nasa huling araw na tayo. Sino may sabi yan? Si Pablo, apostol ni Jesus. Ngayon, may mga sulat si Pablo, sasabi, mali yan. Sinong mali? Si Pablo o kayo? Di po ba? Kung mali si Pablo, mali si Juan, ay huwag nyo nang basahin yung mga sulat nila. Maawa naman kayo sa inyong sarili. Suluhin nyo lang ang impyerno. Huwag na kayong mandamay. Huwag na. Tapos sasabihin nyo, bawal magbasa ng Biblia. Sinong nagsabi naman bawal magbasa ng Biblia? Eh sa Biblia nga, daming talata. Basahin mo ang Biblia. Sundin mo ang Biblia. Tapos sasabihin nyo, kami lang ang may karapatan. Saan nyo naman nakuha yung karapatan ninyo yan? Sinabi ba ng Diyos, kayo exempted kayo sa pagbabasa? Sasabihin ba ng Diyos yun? Kaya nga po naloloko kayo kasi nga sila lang daw ang may karapatan, kaya sila lang ang bumabasa, kayo naman nakatanga kayo. Ano sinasagot niya? Apa, siya nga pa. Di ba? Nakikita ko kayo sa TV. Kaya, alam niya social media ngayon, social media,
Maganda rin talaga yan eh. Yung mga kabulukan ninyo, napapanood ko na. Napapanood ko na. Oh, nakatayo, nakaganyan. Opo, siya nga po. Akala mo santong-santo. O hindi ba totoo yan? Kaya ang Biblia, sabi ni Pablo, pakaingatan mo ang aral. Kaya tayo dumudulog sa Diyos upang siyang gumabay sa atin. Para ano? Para makinabang tayo sa salita ng Diyos. Kasi maselan po yan. Maselan. Magbiro ka na sa iba, huwag mong biruin ang Diyos. Huwag mong lokohin ang Diyos. O ngayon, tao ang sumulat, po. Pero anong klaseng tao yan? O, anong sabi ni San Pedro? Tao nga. Pero anong klaseng tao nga? Kayo wala naman kayong ng espiritu, kaya hindi nyo nga maintindihan eh. O, di ba? Yan ang totoo. Hindi ako nagmamagaling. Nagbabasa lang po ako. Ito, basahin natin yung sinabi ni San Pedro. Dito sa ang sabi niya, ito. Ikalawang Pedro 1:20-21. Ito, babasahin ko. Ito. Anong sabi? 20. Higit sa lahat, unawain ninyo. Kita nyo, unawain. Sino na nagbigay ng unawa? Ang sabi ni Juan, si Jesus. Salamat sa Diyos. Isa po ako sa napaunawaan. Kaya wala akong kinakatay na talata. Hindi gaya ninyo. Katay dito, katay doon. Kala nyo, tama yan. Sabi ko nga po, suluhin nyo na lang yung piano, huwag nyo nang idamay yung iba. Mawawa naman sila. Mawawa kayo sa kanila. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagkaulugan. Sa English po, self-interpretation. Ulitin natin, higit sa lahat, unawain ninyo walang makakapagbigay ng sariling pagkaulugan sa anumang propesiya ng kasulatan. 21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. Tao nga po sila. Pero yung salita nila galing sa Diyos. Tuloy. At ipinahayag sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagdwell sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya nung magsalita sila, ang Diyos ang nagsasalita. Hindi yung tao. Oo, tao siya, pero nagsasalita yung Espiritu Santo ng Diyos. Tingnan niyo yung kasaysayan ni Haring Ezekiel sa Isaiah 38, 1, 2, 3, 4. O yun, hanggang doon. 5. Nandalawin siya ni Propeta Isaias. Anong dala ng salita ni Isaias? Salita ng Diyos. Nung manalangin si Isaias, anong sabi ng Diyos kay Isaias? Sabihin mo, pinasasabi ko. Anong sabi ni Propeta Isaias? Pinasasabi ni Yahweh sa iyo. Dininig ko ang iyong panalangin. Oh. Salita ba ni Isaias yun? Hindi. Yung bibig ni Isaias, kinakasangkapan ng Diyos. Oh. Alam nyo, basahin nyo po, nasa Isaiah 38, ano? Baka akala nyo po hindi totoo yun. Ito, babasahin ko na lang. Sana gusto ko kayong magbasa eh. Pero, kasabihin nyo, hindi ka nagbabasa.
Di basahin natin. Ito, Isaiah 38:1. Nang panahon yun, nagkasakit ng malubha si Ezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh. Oh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong huling abilin sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. 2. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. At ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. 4. Nagsalita si Yahweh kay Isaias. O, kita niyo. Nasaan si Isaias? Nasa lupa. Nasaan ang Diyos? Nasa? Ama namin, nasa langit ka. 5. Sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias sa sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluwa at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Aba nagsasalita po siya, salita ng Diyos yung lumalabas sa kanya. Kaya po sinasabi ko, opo, tao po yung mga sumulat ng Biblia. Pero anong klaseng tao sila? Sinangkapan po sila ng Espiritu Santo. Si Moises wala pa sa kasaysayan ng Biblia, pero bakit niya naisulat niya yung 5 Biblia sa Lumang Tipan? Mag-isip ka kayo. Bakit naisulat yung Genesis? Nandun na ba si Moises? Wala. Bakit niya naisulat yung Genesis? Siyempre, may pahayag ang Diyos sa kanya. Kaya niya naisulat yung Genesis. Yung 5 libro sa Bagong Tipan, yung Pentateuch, kung tawagin nila rin iba. Kaya naisulat po yun. Pero wala pa si Moises noon. Ganun lang po kasimple yan. Kaya sabi niya ni Pedro, yung Espiritu ng Diyos sumakanila. Maliwanag po ba yan? Sana naliwanagan po kayo. Wala po tayong hokos-pikos dito. Kaya kayong mga nagmamarunong sa Biblia, suloy ko na lang. Huwag nyo nang lukuhin yung tao. Nakakawawa naman sila. Sa totoo lang. Merong isang sektor ng reliyon lumalabas sa Facebook ko. Pag nag-post ako, wala na siya. Tinatanggal na niya. Bakit? Galing sa kanila yung aral Binabalik ko lang sa kanya. Tapos, mayroon pa siyang mga kasama, bumabati ko siya. Ano ang sagot ko sa kanila? Saan nyo naman napunta mga pinagsasabi nyo ito? Pwede ba sa susunod kung sasagot maglagay naman kayo ng talata? Nawawala. Bakit? Meron ba akong sinabi masama sa kanila? Wala. Yung mismong aral nila, dinadala ko sa kanila. Aral nila. Di awayin nila yung sumulat sa kanilang aral. Di ba? Meron kayong magazine. Nang binasa akong magazine, kontrabida kayo. Di awayin niyo yung sumulat ng magazine niyo. Huwag niyo akong awayan. Di ako nakikipag-away. Sige po, kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating video.
Alam nyo, napakagandang bulay na salita ng Diyos. Pero sana, gawin nyo po seryoso. Ang buhay natin, hindi po pang matagalan yan. Para lang tayong manlalakbay dito, aalis din tayo rito. O, aalis tayo rito. Walang hindi aalis dito. Kung ayaw nyo mabalis, hindi wag. Antayin nyo, sunugin ng Diyos sa lupa. Di, anong dating ninyo? Tostadong tao. Ganito na lamang kaibigan. Sana meron kayong natutunan. Ano? Like and share. Kayong mga na-share and share nyo po sila. God bless us all po. Ano? Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nagsasabing God bless us all po. Bye-bye.